Tatlo. 22, aray. Nanay, puro ka na lang nobelang C ang binabasa. Ang iba, nanay o tatay ang pinagkakaguluhan, bakit sakin? Ako naman ang napahamak. Kailan pa ako makakahanap ng daddy kung ganyan ka? Ay naku, sige, mag-ensayo ka na, alis na. Hala, junior sister, dumating na ang asawa mo. Ano bang sinasabi mo, ikaw, asawa mo ang dumating? Ilang bisis ko na sinabi, yon ay pagsubok sa pag-ibig. Malapit na ang pagsubok sa pag-ibig ng junior sister mo. Pagsubok sa pag-ibig. Master, ano ang pagsubok sa pag-ibig? Nakalimutan mo na ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon na ang nakalilipas. Noon, bumaba ako ng bundok para magpakasakit, ngunit biglaan. Ikaw, nalason ka. Ikaw rin naman, di ba? Pareho tayong may kailangan, responsibilidad ko sa'yo to. Baka dahil sa nangyari noon, may kinalaman sa kanya. Walang hiyang bata. Aray. Naglalakad isip ka pa. Malapit na ang pagsubok sa pag-ibig mo. Kung hindi ka makakasal sa taong, yon sa loob ng 1 buwan. Maaari kang mapahama. 1 buwan lang, okay lang yan. Hindi 1 buwan. Sandali, 1 buwan. Ako, Lolo Master, bakit ngayon mo lang sinabi, tingnan mo si nanay. Patay na siya. Bilisan mo nanay, sumama ka sa aking pababa, pakasal ka sa daddy ko. ha, ganito kabilis. Tandaan mo, estudyante, kulang ka sa swerte sa pera. Bago ka ikasal, huwag mong pababagsakin ang asawa mo. Hala nanay, may panganib sa dada, bilis, takbo, bilis. Aray, sa pato ka ba lumaki ang tigas ng ulo mo? Ay, daday gising ka na. Si pala si daday, sayang lang. Nagpakasal sa masamang babae, ninakaw ang bid, nasira ang pamilya, namatay. Kung si nanay ang pinakasalan ni daday, hindi siya mamamatay. Anong tunog yun? Daday, mintik ka nang mamatay kahapon, si nanay ang nagligtas sa'yo. Buti na lang dumating agad si nanay, kung hindi, hindi na gumagalaw ang paa mo. Nahulog ka sa bangin at namatay. Yung narinig ko, baka ang iniisip ng batang to. Ano ba iniisip mo? Ha? Yenan, bata. Hindi dapat basta-basta tawaging daddy. Salamat sa inyo kahapon. Anong gusto ninyong kapalit, tiyak na ibibigay ng Lu family? Daday, ayaw namin ng kapalit, gusto ni Mommy na pakasalan ka. Ano ang sinabi mo? Ayan. Kumusta ka? May sugat ka ba? Nalaman kong nawala ka. Nababaliw na ako kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito. Hindi papayagan ng Lu family. Ate, okay lang ako, pinahanap na kay Secretary Jin. Nye ma'am. Ah nga pala, sino ang dalawang ito? Sila ang aking mga tagapagligtas. Hello magandang kita. Ako si Jiang Xiao Xiao. Ito ang nanay ko, si Jiang Hanyu. Salamat sa pagligtas kay Yan. Anong gusto ninyong kapalit? Tiyak na ibibigay ng Lu family. Kahit ano ba? Tao rin ba kung gayon?
Gusto ko siyang pakasalan. Ano, gusto mong pakasalan si Ayan? AMM. Diretso siya ha. Baka madismaya ang binibining ito. May kasunduan na kami ni Ayan. Siya ang masamang babaeng pumatay kay Daddy. Sino ang nagsasalita? Miss Jayang, nagligas kayo kay Ayan. Nagpapasalamat kami. Kung ganoon, bibigyan ka ng Lu family ng 10 milyon. Bilang kapalit, ano sa tingin mo? Magkano? 10 milyon. Ang kapalit ay usapin ng Lu family, hindi kailangang pakialaman ni Miss Kin. Ayan, si Shishi ang iyong nobya. Paano mo siya pinagsalitaan ng ganoon? Kung alam lang ng ete na sa hinaharap ay abusuhin siya ng asawa. Pagkalipas ng 1 taon, pahihirapan pa siya ng masamang babae at ng asawa. Magiging pulubi. At sa huli ay mamamatay sa gutom sa kalye. Hindi ko alam kung magsasalita pa rin siya para sa masamang babae. Bata. Ano ang sinasabi mo? Magkaibigan sila Shashi at ate. So paano niya sasaktan si ate? At Ningning, ano ang nangyari sa iyo? Walang nagsasalita, baka naman. Narinig ko ang iniisip ng batang ito. Miss Jayang, ito ang 10 milyon. Kapag kinuha mo ang perang ito, tapos na ang lahat sa pagitan mo at ni Ayan. Ayaw ko, hindi mabibili ng pera ang pag-ibig. Miss Jiang, sa tingin mo ba kulang ito? Paano kung 2 milyon? Sino ka ba? Anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? Dahil ako ang kasintahan ni Ayan. Kasintahan? Akala mo kung ano ka? Ako. Ako pa nga ang ina ng anak niya. Daday, nakalimutan mo na ba? 5 taon na ang nakalipas, ikaw at si Mommy sa hotel. Hindi pwede sa mga bata, tapos nagkaroon ako kay Mommy. Ikaw yung babae mula 5 taon na nakalipas. Impossible. Kung ikaw ngayong taong iyon 5 taon na nakalipas, bakit? 5 taon ka nang hinahanap ng angkan ng Lu at hindi ka nagpakita. Anong ebidensya ang maipapakita mo? Daday, may ebidensya ako. Ayan, pagod na sigurado si Miss Jiang sa pagsasalita. Nauhaw na siya. Pagtitimplahan ko ng tsa si Miss Jiang. Masamang babae. Takot siyang kansalahin ni Daddy ang kasal nila. Sasaktan niya ang sarili niya sa kamay sa pamamagitan ng pagbasag ng baso. Tapos kukasuhan niya si Mommy para ipapalayas ng kapatid na babae ni Dada si Mommy. Impossible. Hindi ganoong klaseng tao si Shishi. Miss Jiang. Ayan, Etning, huwag niyo po sana pagalitan si Miss Jiang. Aksidente lang po ang nangyari, hindi po intentional. Tama nga sinabi niya. Ito ay talagang longjing noong 1982. Napakalamig mong saa. Ate, samahan mo muna si Miss Kin sa pagpapagamot ng sugat. Pero kanina siya, sige na, alis na tayo. Totoo kaya ang sinabi niya? Kailangan ko silang dalhin pabalik sa bahay ng Lu. Kailangan kong malaman, Shishi. Ano ba talaga ang nangyari sa lahat ng ito? Momay, parang nakita mo na itong gamit noon, di ba? Ang bilis mong tumakas noon. Momay, marunong ka bang gamitin ito? Bakit hindi? Manood ka lang kay Mommy. Size. Ituloy mo ang investigasyon sa nangyari kagabi. Opo, Presidente. Paano ba gamitin itong bagay na ito? Presidente. May lisensya pa sa pagmamaniho ang ginang. Hindi ko alam, bakit mo natanong? 500 milyon nawala. Jen Hanyu, Momay. Secretary Jin, tumawag agad ng ambulansya. Momay. Ang hirap naman gamitin itong gamit na ito. Ikaw. Ito. Sige na. Okay lang basta walang saktan. Okay lang ako, ito lang. Baka ito ay... Okay lang, magpadala lang ng bagong sasakyan. May mga laro doon.
Daday, ang laki ng bahay nyo. Unang beses ko makaupo sa ganito kalamig na upuan. Daday, gutom na ako. Honey, ako rin. Huwag kayong mag-ingay. Matagal na nang hindi ko nakita si Boss Lu na masaya. Mula nang masugatan ang kanyang binti. Ihahanda ko na ang tanghalian. Pa kay Madam at kay Xiao Xiao. Daddy, Honey, ang galing mo. Lujen. Naglakas loob ka pang dalhin sila dito sa bahay. Huwag mong kalimutan ang kasal mo kay Shishi. Ito ay pinagkasunduan ni Lolo. Gusto mo bang mamatay siya sa galit? Anong estado ng pamilya natin? Dapat ang mapapangasawa mo ay kapantay natin. Si Jiang Hanyu ay isang ordinaryong tao na hindi kilala ang pinagmulan. Wala siyang pera, wala ring magandang mukha. Ayan, hindi ka naman gusto ni Lolo, ngayon pa. Kung kanselahin mo ang kasunduan sa pamilya Kin, iyak na. Kukunin niya ang iyong shares at palalayasin ka sa pamilya Lu. Tara naksiyaw, hindi pa tayo. Tatanggapin ng pamilya Lu, alis na tayo. Mamay, para saan ito? Ang kapatid ng daddy mo, ayaw sa atin dahil mahirap tayo kaya. Ayaw niyang pakasalan ko siya. Gamitin natin ito para kumita ng pambayad sa dowry ng daddy mo. Psych, Mahirap ang buhay, nagbebenta ng talento ang diwata. Kung may pera, suportahan niyo. Kung wala, magnakaw o mang-hold up na lang. Tingnan mo ang batang babae. Ang laki ng martilyong hawak niya. Halos kasing taas na niya. Kaya kaya niyang buhatin yan? Marami na akong nakita ng ganyang pampansin kapag nagkamali siya. Magiging maayos din yan. Sa tingin ko rin. Unang palabas, pagbasag ng malaking bato sa dibdib. Siyaw, tara. Pagbasag ng malaking bato sa dibdib. Galing sa sinaunang panahon. mamay, gusto kong basagin. Halika, basagin. 3, 2. Basagin. Ang galing. Ang lakas pala ng batang to. Isa pa. Ang galing ni Mommy. Isa pa. Sige, isa pa nga. MMAMM. Shenyaw. Wow. Silver Legend. Wow, Mommy, parang nakashabu ako ng wild mushrooms. Nag-hallucinate na ako. Ikaw, ayan. Huwag mong sisihin si Ningning kasi hindi niya alam. Naalis si MS Jiang. Mas mabuti pang umalis siya. Uwi na si Mommy. Huwag mong hayaang makulit-ulit yung babaeng yun kay Mommy. Hindi siya basta babaeng yon. Tagapagligtas ko siya. At saka may pangalan siya. Jiang Hanyu. Gamitin ang lahat ng resources ng Blue Group, hanapin pa rin siya. Sig. Wow, ang galing ni Mommy. Mommy, lumipad ka pa ng mas mataas. Wow, Momay, kaya mo yan, Mommy. Boss, baka hindi ka maniwala. Pero parang nakita ko si Madam, lumilipad. Hoy, boss, parang nagpe-perform sa harapan si Madam at ang anak. Nagpe-perform. Hindi, dapat yung tanghalian kanina. May hilaw na kabute. Momay, Salamat sa inyong lahat. Salamat. Bigyan niyo kami. Salamat. Maligayang bagong taon. Manigong bagong taon. halika. Oh, ang dami nating pera. Ang galing. High five. Papa. Lujayan, bakit ka nandito? At paano mo yun nagawa kanina? Wala lang. Sanay na lang. Astig, no. Nakakakuha pa nga ako ng maraming pera. Pulis, may nag-report, may nagdala raw dito. Nang bawal na patalim. Sus Mariosep. Sino nang nag-report? Siyaw, takbo. Hoy. Aray.
Sa wakas, nakarating din. Kung hindi pa kami nakarating, mamimate ko na lola ko sa langit. Jen Hanyu, alam mo ba? Nang bigla kang umalis kasama si Xiao Xiao. Nag-alala ako. Nag-aalala ka ba sa akin? Ayun. Sa susunod. Huwag mo nang gawin yon. Alam ko na. Alam ko, ayaw sa akin ng ate mo dahil wala akong pera para pakasalan ka. Naghanap ako ng pera para sa iyo. AMM. Buksan mo ang bag. Psych. Tingnan mo. Lujian, pwedeng bilisan mo na at pakasalan mo na ako. Kung hindi pa ako makapagpakasal sa loob ng 1 buwan, mamamatay talaga ako. AMM. CJ, Mabuti naman, Mommy. Momay, hindi ka mamamatay. Yehey! kung ikaw talaga ang tao mula 5 taon na ang nakalipas, mananagutan ko kayong dalawa ni Xiao Xiao hanggang dulo. Kahit hindi. Ako rin. Yan. Tamang-tama ang pagdating mo. Kanina lang, sinasabi ni Mama na, ang engagement party mo at ni Shishi ay sa 10 araw pa. Hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Yan ang dapat kong sabihin. Mali ako. Susubukan ko ulit sa susunod. Bakit sila bumalik? Talagang hindi sila nawawala. Akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik sa Lu family? Ako ang nag-imbita sa kanya. Hala. Ikaw pala yung babae na sumisira sa relasyon ng kuya ko. At ni H. Shishi, yung kabit. Louie, Xiaoyi, huwag mong sabihin yan. Sa wakas, si MS Jiang. Nagdadalang tao na siya sa anak ni Ayan. Sa tingin ko, alis na lang ako. Hoy, H. Shishi. Hindi ikaw ang dapat umalis. Kuya, ang babaeng ito, hindi pa kasal pero may dalang malaking anak. Para hanapin ka. Kung pakakasalan mo siya, baka sa ilang taon, maging berde na ang buhok mo. Kuya, ikaw ang dapat magpakulay ng buhok mo ng berde. Hoy, yang batang yan, anong sinasabi mo? Dahil mawawalan ka na ng pera. At yung only na love mo, may iba pang nililigawan. Isa pa palang lalaking kumakamot ng paa. salamat sa pera, Yigech. Mahal kita. Di ko inakalang may ganoon palang hilig ang bata. Ikaw, ako, ito ako. At yung lalaking kumakamot ng paa, siya rin ang hinire ng masamang babae. Maya-maya, magpapadala ng link yun. Pag pinindot mo, mawawala lahat ng pera mo. Makalipas ang 1 taon, may dadala ka pa niya sa Myanmar para pagbentahan ng dugo at bato. Ano, kasinungalingan yan. Yigech, may nadiskubre akong masayang laro. Pustahan sa cards. Mas malaki ang puhunan, mas malaki ang kita. Sa'yo lang sasabihin. Walang ibang nakakaalam. Impossible. Paano nangyari? Totoo ba? Si King King, mukha namang kita na babae. Baka, nakuha niya naman ang tama. naalala ko, sinabi nga ni Xiaoyi na vlogger ang girlfriend niya. Pero scam pala. Kung totoo ang sinabi ni Xiao Xiao, nagsimula ito kay Kinshishi. Kaya sa kanya din matatapos. Miskin, ang kasunduan natin dalawa, usapan lang ng mga lolo natin. Hindi naman opisyal. Kaya hindi kita pakakasalan. Makalipas ang 10 araw, dapat ikasal na kayo. Alam ko na ang nangyari. Si Shishi. Pinalaki ko yan. Kilalang kilala ko. At ang kasunduan, desisyon ng lolo mo. Dahil tinulungan mo si Ayan, hindi na kita papahirapan. Tungkol sa mga nangyari noon. 5 ang milyon. Kunin mo at umalis ka na sa pamilya Lu. 5 ang milyon. Isa ka palang pek na pumunta dito para sa pera. Naku, pati si Lola, mamamatay din. Dahil sa masamang babae. Ano? Mamamatay din si Mama. Sino yung bata na nagsasalita? Tita, pasensya na. Kahit na, gusto na gusto ko talaga itong pera. Mas ayaw kong mamatay kasama ninyo. Kaysa sa 5 milyon. Makalipas ang 1 taon, namatay sa gutom ang panganay na anak na babae. Ninakaw ang mahalagang bid ng pangalawang anak, na bankrupt ang kumpanya na Fremy. Nagnakaw ng pondo, namatay sa bilangguan. Na-scam only ni ang bunso. Dinala sa Myanmar, pinagbentahan ng dugo at bato. Ikaw mismo, nalaman mo ang balak ng masamang babae. Tinulak ka pababa, namatay. Lola, malapit ka nang mamatay. Kasinungalingan. Ano ang sinasabi mo? Ma, Baka, naririnig ko ang iniisip ng bata. Nakakaalam siya ng mangyayari sa hinaharap. nadala ko natin sa akin. Ang lahat ng sinabi ni Xiao Xiao. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito.
Tung batang to, sige na, ako na lang ang sumpain mo. Huwag mong isama si mama. Lalaban ako sa'yo. MS Jiang, bakit mo pinagsasabi sa bata ng masasamang salita? Okay ka lang. Kasalanan bang magsabi ng totoo ngayon? Di dapat ang babaeng tulad mong masama ang ugali. Pumasok sa pamilya namin. Kung di lang talaga malapit na ang love calamity ko. At mamamatay ako kung di ako magpakasal sa kanya. Gusto mo ba pumasok sa pamilya niyo? Nung nasa mundo pa kami. Nixiao, wala kaming problema sa pagkain at ginhawa. Araw-araw, naghula lang kami, nag-ehersisyo. Di ba masaya? Kailangan pa talagang pumunta sa pamilya niyo. Akala ko, magtutulungan lang tayo. Pero, hinahasukan niyo kami. 4 kayo, 8 mata, di pa makakilala. Ng isang plastic na babae. Tapos ako pa ang masama? Xiao, alis na tayo. Nandiyan naman si master mo para alagaan ka. Okay lang kung mamatay si mama. Di na tayo maglilingkod sa kanila. Mali si Xiaoyi kanina. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanila. 5 taon na ang nakalipas, sinabi kong pananagutan kita. Huwag kang umalis. Ma, huwag kang umalis. Ayokong mamatay ka. Pero, ayan, Jiang Hanyu, hindi pa niya napatunayan sa'yo na siya talaga yung babae. 5 taon na ang nakalipas. Paano kung niloloko ka niya? 5 taon na ang nakalipas, binigyan ko siya ng isang bagay bilang tanda. Jiang Hanyu, naaalala mo pa ba? Ito ang aking jade pendant. Pananagutan kita. Parang may jade pendant nga. Ma, hanapin mo naman. Naalala ko, nilagay ko sa bag. Ayan, ito ba yung jet pendant na sinasabi mo? Bakit na sa'yo? Naisip mo ba na baka ako talaga? Yung babae 5 taon na ang nakalipas. Parang pamilyar tong jade pendant na to. Bro yan, ito talaga yung jade pendant. Ma, mukhang kay Ayan nga ito. Kung ikaw nga talaga yung babae 5 taon na ang nakalipas, bakit di mo sinabi noon pa? Noong 5 taon na ang nakalipas, kakagaling ko lang sa abroad. Naghirap na ang pamilya Kin. Tapos nakataon, nangyari yon sa atin. Alam kong di mo ako gusto. Mas natatakot ako sa tingin mong ayaw sa kin kaysa sa titulong MRS Lu. Ikaw. Anak, pinagdaanan mo talaga. Okay lang yan, Tita Lu. Para kay Ayan, sulit ang lahat. Grebe, nakakayak talaga. Jiang Hanyu, ibuka mo ang mata mo. Malinaw na ang totoo, ang kuya ko si Atshishi. Ang tunay na nagmamahalan, ikaw. Ay aksidente lang, tingnan mo, nandito ang palatandaan ng pag-ibig. Ano pa ang masasabi mo? Sinungaling ka. Umalis ka sa pamilya Lu. Mamay, parang may ganyan din akong jade pendant. Saan? Tingnan ninyo. Totoo nga, magkamukha talaga. Mayroon din siya. Paano nangyari ito? Dati, itong jade pendant, kasama ko na simula ng ipanganak ako. Ibinigay sa akin ni Mommy. Sabi ko na nga ba, pamilyar itong pendant. Pero hindi ko maalala. Xiao, ipakita mo kay daddy. Tama ang oras, lugar, at tao, pati itong jet pendant, ma. Baka siya talaga ang anak ni Ayan, baka. Magpad na test tayo. Ayan, alin sa 2 pendant na ito? Ang tunay. Naniniwala ako kay Xiao, hindi siya nagsisinungaling. Kuya, kakaiba ang batang ito. Huwag kang magpaloko. Baka, nangalap sila ng impormasyon kay Ate Shishi. At gumaya lang. Ibinigay sa akin ni Lujian ang pendant 5 taon na ang nakalilipas. Ano ang dahilan ko para maggaya? 5 taong hinanap ng pamilya Lu, ayaw magpakita. Paano mangyayari na ngayon lang, sa panahong ikakasal na kami ni Lujian, MS Jiang. Palagi mong sinasabi na ang batang ito. Ay kay Ayan. Pero wala kang test, natatakot ka ba? Na malantad ang katotohanan. Gusto kong sabihin sa pamilya ni Daday kung si Daddy. At ang masamang babae ay magpakasal, magnanakaw siya. Nang bid ng kumpanya ni Daday, magbabangkarote si Daday at sa huli, mamamatay sa bilangguan pero hindi ko masabi baka magkaproblema ako. At mamatay. Tama na kung anak ko si Xiao. Ako ang magpapad na test, Imakin, umalis ka na. Ikaw. Sino ang magpapalaya sa aking apo? Lolo, pa, bakit ka bumalik? Hindi ba nasa ibang bansa ka? Nagpapagaling. Uminom ako ng gamot na hiningi ni Shishi mula kay Immortal Dr. Wuji. Gumaling na ako. Kung hindi ako bumalik, baka si Shishi ay masaktan pa ninyo. Immortal Dr. Wuji, mamay, kailan ka?
Binigyan na ng gamot ang lolo ni Daddy. Wala naman. Lolo Lu, okay lang ako, huwag mo silang sisihin. Si Ayan at Miss Jiang, ako ang naging extra, ang kasal na to. Baka dapat kanselahin na lang. Ganyan na lang sila sa'yo, ikaw. Nagtatanggol ka pa sa kanila, habang nandito ako, itong kasal. Sinong may lakas ng loob magkansela? Lolo, pero si Ayan at Miss Jiang, may anak na sila. 3 taon na ang nakalipas, na aksidente siya, kung hindi dahil kay Shi. Na nakapagligtas sa kanya, buhay pa kaya siya ngayon? Kaya pala ang binti ni Lujian noong aksidente 3 taon ang nakalipas. Nasira. Si Shi ang nagligtas sa kanya, kung ikakansela ang kasal. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa pamilya Lu? Pwede manatili ang bata, pero dapat magpakasal. Ayaw magpakasal, gusto pang agawin si Xiaoxiao sa akin. Magnanakaw. Lolo, noong inatake sa puso si Tita Kin, ako ang gumamit ng lahat ng resources ng Luglu para makahanap ng match na donor. Ako rin ang nagdala mula sa ibang bansa ng pinakamagaling na medical team para iligtas siya nitong mga nakaraang taon. Bilang pasasalamat, ang mga proyekto para sa pamilya Kin hindi mabilang. Para makabangon ang pamilya Kin, kung usapang utang na loob nitong mga taon. Bayad na ako ng husto. Ang utang na loob sa pagligtas, paano mo babayaran? Kung magpapakasal ka. Sa babaeng to, umalis ka na agad sa pamilya Lu. Tatay, umupo ka muna. Ang iniisip lang ni Lolo ang reputasyon ng pamilya Lu. Hindi niya naitanong kung ano ang gusto ko. Ikaw, Lolo, hindi naman talaga ako nagmamakaawa na pumasok sa pamilya Lu. Pero, 5 taon na ang nakalipas, may koneksyon na ako kay Lujian. Kapag nagpakasal na lang kami, matatapos na yon para maligtas ang buhay ko, huwag kayong mag-alala, pangako, sa unang araw ng kasal. Sa pangalawang araw, hiwalay na, sa pangatlong araw, uwi na ako sa bundok para lahat masaya, di ba? Jiang Hanyu, akala mo ba hotel ako? Papasok ka lang kung kailan mo gusto, alis ka kung kailan mo gusto. Nakikita ko kasing hindi kayo masaya, pero ang kasal. Kailangan talaga kung mamamatay ako. Wala nang nanay si Xiaoxiao. Tatay, ang kasal, dapat parehong may gusto. Baka pwede pa nating pag-isipan ulit. Pinapagawa ko na kay Secretary Jen ang ENA test para sa Kin at kay Xiaoxiao. Kung talagang anak ko si Xiaoxiao, malalaman natin mamaya at tungkol kay Qin Shishi. Hindi talaga ako magpapakasal sa kanya. Lolo, tatay. Lolo, tawagan mo ang ambulansya. Sige, pa. Lolo, Tawagan mo muna ang ambulansya. Bilisan mo. Qin Shai, anong binigay mo sa lolo ko? Ano yan? Ako. Ano ang binigay mo sa kanya? Bitawan mo ako. matutulungan kita makapag-asawa sa pamilya Lu at makuha ang lahat ng ari-arian nila. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay para sa akin. Sino ka? Bakit kita paniniwalaan? Dahil meron akong gamot para kay Lolo Lu. Ang gamot na ito, pwedeng magpalala ng kanyang sakit. Pero sabay nito, magkakaroon siya ng dependency. Kapag wala ang gamot mo, mas mabuti pang mamatay siya. Kapag bumalik ka sa akin, sasabihin ko kung sino ako. Kaya pala galing sa iba ang gamot ng masamang babae. Kapag ininom ito, magkakaroon ng dependency ang lolo ni Daday, pwedeng ikamatay niya. Lason nito. May kasabwat si Qin Shai. Momay, hindi ito gamot sa sakit. Jiang Hanyu, si Lolo Lu ngayon. Malubha na ang kalagayan. Kailangan na uminom ng gamot. Kapag naantala, kaya mo bang panagutan? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Isipin mo mabuti. Gamot ba o lason ang ginamit mo? Marunong ka ba talagang magdoktor? Maniwala ka sa akin. Xiao. Mahina ang kaluluwa niya ngayon. Pansamantala lang. Sinarado ni Mommy ang kanyang kaluluwa. Ngayon, ikaw na ang bahala. Sige, Momay, panuorin mo ako. Momay, pupuntahan ko na ang Hades para bawiin siya. Sino ka? Naglakas loob kang pumasok sa impyerno? Kayong lahat. Ibalik ninyo ang lolo ng lolo ko. Nagmamalaki ka sa teritoryo ko? Ang lakas ng loob mo. Sa langit man o lupa, wala akong kinakatakutan. Ang impyerno mo. Ang lakas ng loob mong kunin ang kaluluwa ng lolo ko. Reinkarnasyon ng Purple Star. Sinong walang mata ang nanggulo sa kanya? Ano ulit ang sinabi mo?
Ikaw. Dahil pinatay mo na sila. Huwag mo na akong patayin, ha? At saka, siya mismo, ang pumunta sa impyerno ko. Wala akong kinalaman dito. Kung ganon, alisin ko na siya. Si Daddy at Mommy ko, naghihintay sa bahay. Alice, ngayon na. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Paalam na, hindi na kita ihahatid. Hades, bata pa lang yan, bakit mo siya pinagbigyan? Reinkarnasyon ng Purple Star yan. May malaking kapalaran. Kung siya lang mag-isa, hindi ako. Matatakot. Pero sa likod niya, ang mga Diyos at Buddha. Mapayapa ang impyerno, ayoko ng gulo, uwi na tayo. Ma, dalhin mo na si Lolo sa ospital. Mandidiri lang yung bata na yan, bakit ka naniniwala sa kanya? Pero, sa kalagayan ni Lolo, kailangan nating maghintay ng ambulansya. Si Oxiao, kumusta ka? Mommy, okay lang ako. Lolo. Bumalik na sa Lolo. Lolo, gising ka na. Pa, Imposible, nagkataon lang yan. Lolo, gising ka na. May nararamdaman ka bang masama? Anong nangyari sa akin? pa, nagsuka ka ng dugo at nawalan ng malay. Nga pala, si MS Jiang. Si Xiao Xiao ang nagligtas sa'yo. Salamat sa inyo. Paumanhin sa inyong lahat kanina. Walang anuman. Ang pagliligtas ng buhay ay tungkulin ng isang manggagamot. Kusa kaming tumulong, ako at si Xiao Xiao. Bukod pa, ikaw ang lolo ni Lujian. Nasaktan ang iyong puso, kailangan mong magpahinga ng mabuti ngayon. Mahina na ang katawan niya, huwag nang uminom pa nito. Gamot na nakakasira sa isip. Pero yung gamot na yon, hindi ba galing kay Shishi? Mula kay Immortal Dr. Wuji. Kinshishi, sigurado ka bang sa'yo galing ito? Mula kay Immortal Dr. Wuji. Siyempre naman, pampalakas lang yan, di ba? Magagawa ko bang saktan si Lolo Lu? Kung hindi dahil sa kanya, hindi kailangan gamitin ni Xiao Xiao. Ang kanyang kapangyarihan, dapat siyang parusahan. Kung ganun, ikaw muna ang uminom. Ang gamot na ito ay tinatawag na Immortal Pill. Kapag ininom ng mahina ang katawan, tutulong ito pero magdudulot ng pagkahumaling at masisira ang isip. Pero kung normal na tao ang uminom, magiging malabo ang isip. At init ang katawan. Ano nang sinasabi mo? Kumusta? Nararamdaman mo na ba ang pagkahilo? Mabilis ang epekto ng gamot kung magpapatuloy ang away. Maghihinala ang pamilya Lu. Tita Lu. Ang kasunduan sa kasal ay pinagkasunduan ni Lolo Lu at ng lolo ko. Ayoko ring mahirapan si Ayan. Naniniwala ako kay Ayan na malalaman niya ang katotohanan. May gagawin pa ako ngayon. Alis na muna ako. Siya, Yuyu, umalis na. Baka, tama na naman si Xiao Xiao. Ano nang sinabi mo? Baka, naririnig mo rin ang iniisip niya. Kayo. Naririnig namin lahat. Kaya ang sinabi niya, si Ningning ay mamamatay sa gutom sa kalye. Ikaw ay mamamatay sa bilangguan. Si Xiao Yi ay naskam, ibinebenta ang dugo at inalis ang bato. Ang mga ito ba ay totoo rin? Nanay, halos sigurado. Ang sinabi ni Xiao Xiao tungkol kay Kinshishi. Ang mga bagay na yon, lahat ay nangyari. Si Kinshishi ay hindi lamang. Ang nakikita natin sa ibabaw, napakasimple. Nanay, sa hinaharap, sa harap ni na Hanyu at Xiao Xiao, dapat tayong mag-ingat sa pagsasalita. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ate, kanina ay medyo malakas ang pagsasalita ko. Yun. Ako mismo ang sasampal sa sarili ko ng 2 beses. Yung Xiao Xiao. Ang pagtansa ng mukha at pagsusuri ng kapalaran ay napakatumpak. Pwede ba siyang muling tumansa kung ang girlfriend ko ba ay? Tito Xiao Yi, hindi ako nagsisinungaling. Wag naman. Hindi maganda mo, May. Ang masamang babae ay pumunta sa opisina ni Dade para nakawin ang bid. Sila pa ay hindi angkop para sa bata. Ano pa ang hinihintay natin? Halika, hulihin natin, halika. Buwisit, kinain ko naman ang antidote. Bakit hindi pa rin gumagana? Kuya, ang bid para sa pagbid sa huli. Bakit ka nasa opisina ni Kuya? Umalis ka. Ang init. Ate, wag kang ganyan.
Sino kayo? Sino ang nag-utos sa inyong pumasok? Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Chief, may ambush. Ate, matagal na kitang gusto. Dahil hindi pa kayo ikinasal ng kuya ko, sumama ka na sa akin. Tanghaling tapat, ang laro ay napaka-stimulating. Ang dalawa ay talagang may magandang interes. Hindi Ayan, pinilit niya ako. Masamang babae, ikaw pa ang nagturo sa akin. Kuya, siya talaga. Ang unang nanukso sa akin. Mukhang magkasama kayo. Xiao Xiao, tingnan mo agad ang taong ito. At si Qin Shishi, magkasama ba sila? Hindi mo ba sinasabi na tutulungan mo akong pakasalan ang pamilya Lu? Ngayon si Lujian ay alisin na ang kasal namin. Ano ang susunod na gagawin? Kunin ang bid ni Lujian. Pawalan siya ng karapatan sa pagbid, hindi makukuha ang bid. Ang matandang lalaki ng pamilya Lu, natural na alisin siya sa posisyon niya bilang chief. Kung gusto niyang makialam, kailangan niyang pakasalan ka. Sino ka ba talaga? Ano ang mga kondisyon mo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kapag nakapag-asawa ka na sa pamilya Lu, malapit nang mamatay si Jiang Hanyu. Kilala pala ng mastermind si Momay ha. Bakit hindi kita makita ang mukha, Mommy? Talagang hindi sila magkabarkada. Ayan, maniwala ka sa akin. Wala talaga kaming relasyon. Tama na, umalis ka na. Ayan, Ano pa ang hinihintay mo? Mananatili ka ba rito para kumain? Umalis ka, at ikaw din. Umalis ka na. Maniniwala ka ba na sasaktan kita kung hindi ka alis? Ikaw, talagang malas, itong Qin Shishi. Sayang, dati kaming naniniwala sa kanya ni ate. ayan, ano ang gagawin natin ngayon? Sa huling araw ay ang Futurbio. Bidding na, naipasa na ang bid. Tiyak na hindi na mababago. Ngunit dahil si Kinshishi ay nakarating sa iyong opisina, tiyak na. Nakita na ang pinakamababang presyo. Kung gayon, wala na ba tayong pagkakataong manalo? Ang Lujian, ang anumang bidding na iyon. Mahalaga ba ito sa iyo? Dahil ito lamang ang pagkakataon para ako ay makatayo. Hindi mo alam, Miss Jiang, ang proyekto sa bidding na ito ay teknolohiya ng gender combination. Sa pamamagitan nito, si Ayan ay may pag-asa na makatayo muli at makakakuha rin ng karapatan sa pagmamana ng Lu Group. Hindi gusto ni Lolo si Ayan. Gusto niyang ibigay ang kumpanya sa tiyuhin. Ngunit dahil sa kakayahan ni Ayan, hindi pa nakakakuha ng pagkakataon para makuha ang mga shares. Hanggang sa naaksidente si Ayan, sinabi ni Lolo na si Ayan, kung hindi siya makatayo muli, kung gayon. Ano ang hindi masasabi? Manugang, ang pamilya ng tiyuhin ko. Dati, upang makuha ang mga shares ng kumpanya, gumamit ng maraming maruming paan. Ngunit lahat ay nalutas ng kuya ko. Kung mabigo ang bidding na ito, hindi lang ang binti ng kuya ko ang hindi na muli makatayo. Kung makuha ng pamilya ng tiyuhin ang Lu Group, hindi rin nila tayo palalampasin. Lujian, sinabi ng lolo mo dati 3 taon na ang nakalipas. Nang maaksidente ka. Si Qin Shishi ang nagligtas sa iyo. Bakit? Sinisiraan ka niya ngayon? Dahil ang binti ni Daday ay sinira ng masamang babae kasabwat ang tiyuhin. Ni Daday. Ano ang sinasabi mo, Xiao Xiao? Sinasabi mo na ang binti ko ay sinira ni Qin Shishi at ang pamilya ng tiyuhin. Xiao Xiao, mayroon ka bang ebidensya? Daday, noong gabing yon 3 taon na ang nakalipas. Ay kaarawan ba ng masamang babae? Birthday ni Qin Shishi noon. Dahil magkaibigan ang pamilya namin, sumama ako kay Lolo. At sa pamilya ni Tio sa birthday party niya. Ayun na nga. Sa party, yung anak ng tiyo mo ba? Ang pinainom sa'yo? Tapos yung masamang babae? Ay binigyan ka ng pang-alis ng lasing. Woo, nahulaan mo pa yon? Pagkatapos mong uminom at magmaneho, nahihilo ka ba? Tapos nawalan ka ng malay. May halo sa pang-alis ng lasing. Kaya pala mabilis nakarating si Kinshishi sa lugar ng aksidente. Ayan, yung dashcam mo. Kung gabi yon. Naalala ko, sinabi niyang nasira. Sa lugar ng aksidente, hindi rin nakita. Noon, nasugatan pa ang paa ng kuya ko. Nagmamadali kami. Wala kaming oras para isipin ang dashcam. Xiao Xiao, ngayon parang nag-away na sila ng tiyo ko. Dahil hindi pantay ang hasyan. May iba ng kasabwat ang masamang babae. Sinira na niya si Ayan noon, hindi pa sapa. Gusto pa niyang sirain ang tanging pag-asa niyang gumaling. Pupunta na ako sa Qin family para hanapin siya. Uminahon ka. Sabi ni Xiao Xiao, hindi siya lang ang gumawa nito. Kung ibubunyag mo ang pagkatao mo ngayon, ako ang sasaktan nila ngayon. Kayo naman ang susunod. Ano ang gagawin natin ngayon? Sumali sa bidding. May paraan ako para mailabas sila. Ipinadala ko na sa iyo ang bid documents. Pero pagdating ni Lujian, sa mismong araw ng bidding, hindi siya magdududa sa King, di ba? Sage, sa Lu family muna tayo. Hawakan mo siya, bahala ka sa sarili mo. Ang gusto ko ay yung bata. Sa tabi ni Jiang Hanyu,
Xiao, kailan ka? Nagkaganyan kalaki. Masaya ba hawakan? Lu Jian, ikaw. Bakit ka nasa kwarto ko? Lumabas na ang resulta ng NA test. Si Xiao Xiao ang anak ko. Kaya, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit? Katumakas noong 5 taon? Ako. Kahit magaling ang mga boss sa nobela sa totoong buhay. Gusto ko lang tumakas, lalo na sa lalaking bagong natikman. Kung hindi, baka mapagod ako sa kama. Huwag nang balikan ang 5 taon na nakalipas kung talagang namimiss mo. Pwede naman akong mag-practice ng personal Huwag na, hindi rin naman ako masyadong namimiss. 5 taon na ang nakalipas nang umalis ako dahil kailangan kong bumalik sa bundok para magsanay. Yun, ngayon hindi ba't malapit na ang love tribulation? Kaya kailangan kong bumalik para pakasalan ka. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Dahil tayo'y itinakdang magpakasal. E di tayo'y legal na mag-asawa na. Pwede na. Siguro. Dahil itinakda kang maging asawa ko. E di bakit hindi ko gampanan agad ang tungkulin ko bilang asawa? Anong tungkulin? Ang magpakasal. Wow, ang ganda-ganda mo, Mommy. Wow, ang ganda rin ng gown ni Xiao, baby. Salamat Tita Wen sa paghanda sa akin at kay Xiao. Ng napakagandang mga damit. Kung araw-araw kaming magsuot ni Xiao. Ng ganito kagandang mga damit. Kahit pa kami magpakasasa sa masasarap. Payag kami. Ayaw mo ring malugi ah. Napalalo dyan. Bakit mo ako isasama sa auction na yon? Hindi mo ba sinabing hindi tayo pwedeng magpakasal? Hanggat hindi nahuli ang mastermind. Isasama kita para hulihin ang salarin. Nga, sabi ng master ko, kulang ako sa swerte sa pera. Kung mabangkarot ka bago tayo magpakasal, edi ang love tribulation ko ay hindi mababali. Kailangan muna nating hulihin ang masasamang tao. Totoo bang may love tribulation? Siyempre, kami na nag-aaral ng Dao, naniniwala sa karma at cycle. 5 taon na ang nakalipas, ikaw at ako ay nagkaroon ng karma. Kaya naging si Xiao. Sabi ng master ko, si Xiao ay reincarnation ng Purple Star, isang munting lucky star. Mukha nga, simula nang dumating kayo ni Cao Xiao. Sa pamilya namin, gumaling na ang lolo mo. Gumaling na rin ang paa ni Xiao Yan. Sa tingin ko, ang pamilya namin ay nag-ipon ng mabuting karma sa nakaraang buhay kaya kayo nakilala. Lola, favorite kita, Lola. Nga pala, Lola, nasaan si Uncle Xiaoyi? Sabi niya kanina, bas daw sa daday at mamay. Kaya dadalhin niya ako sa amusement park. Siya, maaga palang tumawag na sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Xiao, dadalhin ka ni Lola sa amusement park. Gusto mo ba? AMM. Masama, may panganib si Tio Xiaoyi. Saan ito? Hindi ba nakipagkita ako kay King sa hotel? Bakit ako nandito? Kuya Yi, sa wakas nagkita na tayo. King? Sino ka? Pinalitan ko lang ang itsura at hindi mo na ako nakilala. Wala bang nagsabi sa'yo? May panganib ang online na pakikipag-date. Tanga, yung link ng laro ng baraha na pinadala ko sa'yo, last time, hindi mo naman binuksan. Akala ko halos hindi na kita ma-scam. At tumayak ka pala na makipagkita ng personal. Pero ikaw mismo ang dumating dito. Sakto lang. Mga kuya, pasok na kayo. Sabihin ko na lang sa'yo, binara ng kuya mo ang daanan ng pera ng ibang tao. Ang panlilin lang ko sa'yo, pinlano lahat ng iba. Tangna mo, niloko mo lang ang damdamin ko, papatayin kita. Tumawag ka sa kuya mo, sabihin mo magdala ng pera para pantubo sa'yo. Tandaan mo, kailangan siya lang mag-isa ang pumunta. May kalahating oras ka lang. Hindi pwede. Kahit mamatay ako, hindi ako. Hindi tatawag ng telepono. Xiao, bilis. Nasa unahan na si Itay. Pabilis ng pagmamaneho. Oo,
Ang tigas ng ulo mo ah. Mga kapatid. Putulin muna natin ang isang binti ng binata. Tingnan natin mamaya. Mapipigilan pa ba niya ang kanyang katigasan? Huwag ninyo akong lalapitan. Ako ay miyembro ng angkan ng Lu. Kung gagalawin ninyo ako, hindi kayo patatawarin ng angkan ng Lu. Bitawan ninyo ako. Tigilan ninyo. Ete, tulungan mo ako. Ete, tulungan mo ako. Ikaw ba si Lujian? Kuya, ate, tulungan mo ako. Hindi na ako muling makikipag-date online, at Manahimik ka. Nakakahiya ka sa iyong pag-iyak. Magkano ba ang kailangan nyo bago ninyo pakawalan ng aking kapatid? kung gusto mong iligtas ang kapatid mo, pwede lang. Boss Lu, putulin muna natin ang isang binti. Dagdagan pa ng 30 milyon, at tingnan natin ang katapatan ng binata ng Lu. Uy, alam mo ba? Gaano karaming espiritu ang inubos ko para gumaling siya? At gusto mong sirain ang dalawa niyang binti. Ikaw, Bakit ka pa nagdadagdag ng mas mataas na halaga? tumahimik ka, nag-iisip ako. Mamaya, kung pahalang o patayo ang paghiwa ko. Oh, patayo. Kalmahan mo, may batas tayo. Sige, baka medyo mahuli ako sa auction mamaya. Nagmamagaling lang kayo. Walang makakatakas sa inyo ngayon, mga tol. Balihin ang binti, itali lang. Sabi ng kliyente, buhay ang kailangan. Anong ginagawa mo dito? Para maiwasan ang problema. Ang layunin mo ay makuha ang bidi ngayon at mapangasawa ang pamilya Lu. Pag namatay na si Jiang Hanyu, ipadala mo si Jiang Xiao dito. Nung nag-practice ako ng martial arts, nag-poses ako kaya nawala lahat ng powers ko. Yung batang yun, reincarnasyon ng North Star yan. Pag nakuha ko na spiritual core niya para sa akin, babalik ang lakas ko. Mas malakas pa nga. Lujian, kung hindi dahil sa tatay mo noon, na nakipag-partner sa pamilya Liang, hindi sana nabangkarot ang pamilya Qin. Dahil walang pondo para sa proyekto. Utang ng ama, anak ang magbabayad. Dapat maranasan din ng pamilya Lu ang mawalan ng lahat. Magsisimula ang meeting sa 1 minuto. Ang hindi sasali ng maayos, ay ituturing na permanenteng sumuko sa bidding. Nandito na ba ang kinatawan ng Lu Corporation? Di ba't pilay na si Boss Lu? Hindi na raw makakatayo? Ang Gen Therapy Project na ito, ang pinakamalaking pag-asa para makarecover siya. Walang sinumang ipinadala ang Lucor. Kung hindi sila darating, mas malaki ang sansa natin, di ba? Ang makakuha ng project na ito ang magiging pinuno ng Haicheng sa susunod na 10 taon. Huling 3 segundo, kung wala ang kinatawan ng Lucor, ituturing na kusang umatras. 3, 2, 1. Bukas na. Sandali lang. Si Lujian, ang CE ng Lu Corporation. Ang SEC ng Lucor, personal na dumating. Mga walang kwenta. Hindi man lang mapigilan ang isang pilay. Anong magagawa kung nandito na siya? Alam mo na ang presyo ng Lu family. Kung mawawala pa ang bid proposal. Boss Lu, personal kayong dumating? Bakit hindi kayo nagsabi? Sa sundo sana kita. Sino siya? Minsan ko siya marasa. Pinsan ko sa probinsya. Kumusta? Tawagin mo na lang akong Xiao Jiang. Nga. Pinsan, Pinsan sa puso. Gets ko. Boss Lu, dito po kayo. bakit pinsan? Bago tayo ikasal, huwag mo hayaang sirain ng iba ang swerte mo. Kung hindi ko malalampasan ang pagsubok, mamamatay din ako. Kaya, bago mahuli ang nasa likod nito, huwag mong ipakilala ang tunay mong pagkatao. Kailangan kong magtago ng pagkatao. Ayan, ang tagal kitang hinintay. May nangyari ba sa daan? Lujian, narinig mo ba yung tahol ng aso? Anong tahol ng aso? Ayan, ang tagal kitang hinintay. May nangyari ba sa daan? Jiang Hanyu, sinong aso ang sinasabi mo? Ay, hindi ko sinabi, yung sumagot, yun ang aso. Naku, boss, nawala yung bid proposal natin. Akala ko na-submit ko na sa organizers. Pero pagkagaling ko sa CR, sabi ng organizers, nawala yung proposal natin. Kung wala yung proposal, mapupunta na ito sa pamilya Qin. Ayan, narinig ko, kung matalo tayo sa bidding na ito,
Bawiin ni Lolo Lu ang shares mo sa Lu Corp. Pero huwag kang mag-alala, may kasunduan ang pamilya natin. Kapag nanalo ako sa bidding, tutulungan kitang. Makiusap ka Lolo Lu. Maniwala ka, patatawarin ka niya. Hindi kita minamaliit dahil hindi ka makalakad. Parang pencil case ka, ang galing mong magpanggap. Manager Fang, ano ba talaga nangyari? Esensya na, Boss Lu. Sabi ng staff, sa records room. Biglang nag-short circuit at nagkasunog, kaya nagkagulo. Baka naihalo lang sa ibang documents. Maghanap na kami agad. Bakit yung sa ibang kumpanya, andyan, yung sa Lu, nawala? Hindi ba ninakaw? Imposible, lahat ng kalahok sa bidding, nandito. Yung records room, staff ng organizers ang nandun. Lahat patas at walang daya. Sigurado ka, lahat ng tao nandito. Siyempre, simula nang mag-umpisa ang bidding, walang umalis. Bakit parang may kulang? Sino? Yung kasintahan niya. Ano ka ba? Wala akong kasintahan. MS Jiang, nag-isa lang talaga si MS Qin. Nakita ko kayong magkahalikan. Gutom ka na yata kahit ano kinakain mo. Sa totoo lang, nakita ko rin. May kasama si MS Qin. Pero, may kasunduan siya kay Boss Lu, di ba? Ano naman kung may kasunduan? Yung mayayaman, iba ang trip. May kasunduan, pero pwede pa rin maghanap ng iba. Katarantaduhan. Ayan, kaibigan ko lang yun. Hindi talaga yon kasintahan, sa'yo lang. Ang puso ko. So inaamin mo may kasama ka kanina? Jiang Hanyu, niloloko mo ako. Ang galing ko no. Buti na lang siksyaok-siyaw katulad ko. MS Jiang, alam mong may kasunduan kami ni Ayan. Pero pinagpilitan mo pa rin, ngayon binabaliktad mo pa. Ako ang sinisisi. Emma Qin. Sinabi ko na kasunduan ng matatanda yon. At wala na yon ngayon. Ikaw lang marunong umiyak. Sige, iiyak din ako. Eneskin, sinasabi mong pinipilit ko si Ayan. Pero 5 na taong nakalipas kami ni Ayan. Ay may anak na. 5 ng taong hinanap ako ni Ayan. Kasunduan ninyo, nangyari lang nang maaksidente siya. At pinilit ni Lolo. Alam kong gusto mo si Ayan pero kami ay nagmamahalan, bakit di mo na lang bitawan? Ang pagmamahal mo para sa amin. Bata pa ang anak, kailangan niya ng tatay. Ang galing umarte. Anong iyakan yan? Grabe, biglang nagbago ang istorya. Nga, may anak na sila. Anong pakialam niya? Baka siya ang nagpakuha ng bid ng Lu. Tama, alam naman ng lahat. Hindi na makalakad si Boss Lu. Mahalaga ang project na ito sa Lu. Tapos nawala ang bid, tapos. Nangyari pa to, siguradong. Ang Qin ang kumuha. Jiang Hanyu, ano nang sinasabi mo? Ayan, may kasunduan tayo. Bakit ko gagawin? Yon sa pamilya mo. Hanapin muna natin ang bid. Kung hindi, mawawala ng karapatan ang Lu. Nandiyan na, Boss Lu. Manager Fang, hatiin mo. Meron na, kanina lang. Nagsumit ulit ang assistant mo. Pwede na ba tayong magsimula? Sage, Bagong bid. May backup siya. Nagdududa sa kin si Lu Jian. mga boss, oras na, magsimula na tayo. Sigurado ka ba? May emergency announcement. Dahil sa paglaho ng Qin Group sa bidding, ang kanilang proposal ay pinaghihinalampik. Kanselahin namin ang kanilang karapatan sa bidding. Ano ang sinasabi mo? MS Qin, dahil sa bidding na ito, ang proposal ng Qin Group ay pinaghihinalampik. Kanselahin namin ang inyong karapatan sa bidding. Magsisimula na ang bidding. Mangyaring umalis na po kayo. Paano pwedeng fake ang proposal? Manager Fang, hindi ba kayo nagkakamali? MS Qin, kumuha na ang kumpanya namin ng eksperto. Pa-i-verify ang impormasyon sa inyong proposal. Kasama ang bidding amount at iba pa. Lahat ay may problema. Paano ito nangyari? Nang isumit ng assistant ko ang proposal, kasama kayong mga internal staff ang nag-approve. Ngayon, sinasabi ninyong fake ang King Group. Manager Fang, bilang organizer, dapat bigyan ninyo ako ng makatuwirang paliwanag. Paumanhin, MS Qin.
Desisyon ito na mataas na pamunuan ng kumpanya. Ngayon, base lang sa sinasabi mo. Kanselahin ninyo ang kapatan ko. Hinihiling kong i-review. Patas at makatarungan ang bidding, MS Kin. Bawat proposal ay mabuti naming sinisiyasat para protektahan ang interes ng lahat. Kung gusto mong i-rebidyo, pwede, basta may kumpanyang maggarantiya para sa Kin Group. Sino ang maggagarantiya sa isang mandaraya? Tigilan mo na. May kasunduan pa sila ni Boss Lou. Boss Lou, gagarantiyahan mo ba si MS Kin? Ayan, gusto ko lang makuha ang proyektong ito. Para makabangon ang Kin family. Gusto kitang maging kasangga. Kahit magkalaban tayo sa bidding. Ikaw ang aking nakatakdang asawa. Maniniwala ka sa akin, di ba? Sino ang maniniwala sa iyo? Naniniwala ako sa'yo. Lujian, sinong pumalit sa iyo? Kahit sino ka man. Lumabas ka agad. Sa katawan ni Lujian, Tulungan mo akong magpanggap. gets ko, magpanggap. Lujian, kahit pumayag ka, ang bata ay hindi. Sinipa niya ako. Sobra na ang pag-arte. Ano ba ang sinasabi mo? 10 araw pa lang kayong magkakilala. Boss Lou, sigurado ka bang ang Lou Group ang maggagarantiya kay MS Kin? Siyempre, sinabi ni Ayan na naniniwala siya sa akin. Mahal, magsalita ka naman. Malin, mali ang pagkakaintindi mo. Naniniwala ako sa'yo, pero ang proposal ay isinumite ng assistant mo. Hindi kayo garantiyahan ng tunay at peking loose group. Pero dapat alam ni Miss Kin, ang pagsumite ng peking bid ay labag sa batas, di ba? Miss Kin, ang peking bid ay hindi maaring sumali sa kompetisyon. Huwag na po kayong magpahirap sa amin. Paano naging fake ang bid? Iyon ay malinaw na ginamit ko ang Lou. Ginamit ang Lu. Lu ano? Miskin, hindi kaya ikaw ang? Sakto lang na pumunta sa opisina ni Lujian. Sakto lang na nakita ang bid ng loose group. Sakto lang na ginamit tapos sakto lang na nadiscover ng organizer. Anong sinasabi mo? Ako, paano ako pupunta para? Nakawin ang bid ni Ayan. Wala akong sinabing ninakaw mo. Gusto kong i-verify ng personal. Supervisor Pang. Bilang kalahok, may karapatan talagang malaman ni Miss Kin ang dahilan. Sex, diretso na lang. Ang ginamit ng Kin family ay talagang bid ng Lu family. Kaya't may sapat na dahilan kaming magduda. Kung sumusunod sa patakaran ang bid ng Kin family. Impossible. Malinaw na inutusan ko ang assistant na isumit ang halaga na mas mataas na 1% kaysa sa Luz. Kung pareho ang halaga, bakit hindi sabihin na ang Luz ang nangopya sa Kins? Malaking kumpanya ang Luz Group. Anong halaga ang hindi nila kayang ilabas? Ang dalawang bid na ito, isa ay mula sa Kins, pero sa gitna. Hindi lang pareho ang datos, pati ang client ay Luz Group. Malinaw na inutusan kong baguhin ng assistant. Lahat ng ito, inihanda mo ng maaga. Madali siyang nakapasok sa opisina ko. Ibig sabihin may tao siya sa Luz. Kung ganon, bakit hindi magkaroon ng tao ko sa kumpanya niya? Nakuha na ang lahat ng impormasyon. Opo, Boss Elio. Nakuha ni Miss Kin ang bid ng Luz. At inutusan ako na baguhin ang halaga, mas mataas na 1 punto bago isumit. Tama nga ang hula ni Xiao. Gamitin ang halaga ng Luz. Alam mo na ang susunod. Opo, Ayan, talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Iyak ang assistant, gusto niyang guluhin ang relasyon ng dalawang pamilya. Paano ko? Ang bid mo. Miss Kin, malinaw ang ebidensya. Mas mabuting umalis na kayo. Pinalitan ang bid na iyon. Ito ang tunay na isinumite ng Kins. Nakapatingin lang na verify na. Supervisor Fang, ang bid ng Kins ay talagang kapareho ng isinumite na electronic version. Taong ito, baka kapareho ko ng cultivation. Bakit pamilyar ang kanyang aura? Bakit ka nandito? Kung hindi ka nagkaroon ng aksidente, hindi ako magkakagulo. Ngayon, ang Kin at Lu ay parehong nagsumite ng bagong bid. Bakit hindi natin simulan muli ang bidding? Manager Fang. Kung magsisimula tayo muli ng bidding, hindi ba ito magiging? Hindi para sa ibang kumpanya. Tama, sa prinsipyo, nagsimula na ang bidding. Ang muling pagsusumite ay talagang hindi patas. Alam na ng lahat ang presyo ng bawat isa. Kung magsusumite muli ngayon, ang Kin ay talagang gustong lamangan ang Lu. Baka alam pa nila ang ating presyo. Kung ganoon, usang loob na atras ang Lu sa bidding na ito. Ano ang sinabi mo? Atras ang Lu sa bidding, may problema ba? Talagang Lu, ang laki ng isip. Dahil si Boss Lou, para sa patas na laban, ay kinansela ang bidding, dapat umatras din ang Kin, di ba? Ayan, ang proyektong ito ang tanging pag-asa mong tumayo muli. Talaga bang isusuko mo? Bingi ka ba, Miss Kin? Ilang bises na sinabi ni Boss Lu, nagtatanong ka pa rin? Hindi pwede. Kung atras ako sa bidding, paano ko ito gagamitin kondisyon para pakasalan ako ni Lujian? Ayan. Nag-utos ba ang babaeng ito sa'yo? Huwag kang maniwala sa kanya. Pera mo lang ang habol niya. Kapag pinalayas ka na sa Lu, mawawalan ka ng kapangyarihan. Dadalhin niya ang perang nakuha sa'yo. Hanap na iba. Wala ka na bang masabi?
Ganitong mahinang dahilan, naisip mo pa. Ayan, ako man o ika ang manalo sa proyektong ito. Sa'yo pa rin ang Lu. Nalimutan mo ba? Ang pamilya ng tiyo mo. Laging kalaban mo sila. Kung isusuko mo ang Lu, ano ang gagamitin mo? Para protektahan si Tita Lu, Xiao Yi, at si Ot Ningning. Ako ang bahala dito. Huwag mo nang pakialaman, Miss Kin. Kung hindi makakatayo si Lujian habang buhay, ano ang pinagkaiba niya sa basura? Gusto mo bang tawanan habang buhay? Paano mo nasabi hindi ako makakatayo? 5 taon na, kahit ang pinakamahusay na doktor sa mundo, ay hindi magawa ang binti mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Akala mo ba, tunay ang pagmamahal sa'yo ng babaeng ito? Gusto lang niyang makahanap ng ama para sa anak niya. Manatili ka na lang. Kapag nakuha ko ang proyektong ito, ako ang hihingi ng tawad kay Lolo Lu. Kapag ikinasal na tayo, sa'yo pa rin ang Lu. Kung hindi, wala kang makukuha. Atras ako sa bidding at kukunin ko ang Lu. At saka, mukhang madidismaya si Imakin. Ate, bakit ang aga-aga mo kaming tinatawag? Ngayon, nagtipon-tipon tayo rito para sa isang napakahalagang bagay. Momay, anong napakahalagang bagay yon? Ako, ang gagamot sa kanyang paa. Jen Hanyu. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, gagamutin ko ang paa mo. Isipin mo ang lolo mo. Dahil hindi ka makalakad, ibibigay ang mga shares ng kumpanya. Sa tiyuhin mo. Kung makakatayo ka na, hindi ba sa'yo pa rin mapupunta ang kumpanya? MS Jayang, huwag kang magbibiro. Ang paa ni Ayan, napakarami nang nakatingin, wala talagang nakatulong. MS Jiang, talaga bang magagamot mo ang paa ni Ayan? Lola, huwag kang mag-alala. Ang galing-galing ng mommy ko. Mas magaling pa sa master kong lolo. Madali lang yan para kay daddy. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ay naku, parang pelikula. Talagang tumayo siya. Nakakatayo ka na. Tama. Tumayo si Lujan. Ano? Nadidismaya ka ba, Imakin, dahil gumaling ang paa ko? Siyempre naman hindi. Masaya nga ako. Ayan. Paano ka gumaling? May mas magaling pa ba? Sa Gen Recombination Project. Hindi ko na pwedeng sabihin yan. Nag-withdraw ang Lu Corp sa bidding. Sana swertehin kayong lahat. MS King, umalis na si Boss Lu. Wala na kayong dahilan pa manatili, di ba? Umalis siya. Problema niya yun. Sinabi ninyo, ang bid ng KinCorp ay pareho lang ng electronic copy. Bakit hindi ako pwedeng manatili? Nilabag ng kumpanya ninyo ang patakaran sa bidding. Ang pagpapaalis sa inyo ay desisyon na mataas na opisina. Matagal na bang naghinala sa iyo si Lujian? Binago ng assistant mo ang bid ng KinCorp. At yung pagaling ng paa niya, napakalaking bagay yon. Naitago niya na matagal. Kailan nga ba siya nagsimulang maghinala sa Kin? Kung talagang gumaling ang paa niya, at hindi ko nakuha ang bidding na to, wala na talaga akong pag-asa. Di ba gusto ka na matandang Lu? Sa kanya ka magsimula. Mahina ang katawan niya. Gamitin mo ang identidad ng Immortal Dr. Wuji. Kunin ang tiwala ni Lujian, pagkatapos maghanap ng pagkakataon. Dalhin si Jiang Xiao sa akin. Ito ang token ng Wuji Mountain. Huwag gamitin hanggat hindi talaga kailangan. Kung hindi, mabubunyag ang pagkakakilanlan ko. Ikaw at ako, pareho tayong nakatali ngayon kapag namatay ako. Hindi ka rin magiging maayos. Dito ka pala nagtatrabaho, ito. Ang buong gusaling ito ay sa iyo. Ngayon ay sayo na rin. Hindi ka na babago sa bahay. Tamang-tama ngayon ay dadalhin kita sa kumpanya para maglibot. Malapit na ang oras ng pulong ng presidente. Mauna na ako sa pulong, ikaw ay maglibot-libot ka lang. Mamaya ay sabay tayong uwi. Sige, ikaw na. Boss Liu, may isang estudyante mula sa Wuji Mountain. Ang pumunta sa ating kumpanya, sinabing si Wuji Yiqian, ay gusto makipagtulungan sa ating kumpanya. Si Wuji Yixian, hindi ba't hindi siya bumababa ng bundok? Naku presidente, ang doktor na ito ay hindi rin nakakaiwas sa ganda. Sabi ng taong iyon,
Kilala ka ni Wu Jiyiqian, tiyak na. Kapag dumating na ang tao, ayusin sa reception room. Sage, Gusto kong makita kung sino ang nagpapanggap. narinig mo ba? Si Wu Jiyiqian ay dating sa ating kumpanya mamaya. Ano, isang taong kagaya ni Wu Jixian. Bakit siya pupunta sa ating kumpanya? Parang gusto niya makipag-usap kay Boss Liu tungkol sa pagtutulungan. Bilis, bilis, ang mga supervisor ay pupunta sa pintuan para sumalubong kapag nahuli tayo. Hindi na natin makikita si Wu Jiyiqian. Dumating na. Bukod sa akin, may pangalawang Guji Ixen pa ba sa mundo? Baka bumaba na ang aking guro. Kumusta kayo? Ako si Wu Jixian. Ang tunay na mag-aral ni Wu Jixian. Kumusta po? Tunay na tao. Ako ang supervisor ng marketing department ng Lu. Napagod po kayo sa mahabang paglalakbay. Tunay na tao. Hindi pa ito si MSK na madalas. Pumupunta kay Boss Liu? Siya pala, ang Wu Jiyiqian. Kahapon sinabi ni Boss Liu na dadalhin niya ang presidente. Naasawa sa kumpanyang Lu Group ngayon. Ngayon ay dumating si MSK. Baka. Tunay na tao. Kayo as si Boss Liu ay. Dahil nagkamali sila ng pagkaunawa, bakit hindi ko na lang ito samantalahin? Ako as si Ayan, sa kumpanya ay usapang trabaho lang. Naintindihan. Si Boss Liu ay may ulo ngayon. Mauna po kayong magpahinga sa reception room. Kinshishi. Ang tagal mo talagang sumunod. Jiang Hanyu. Ano ang ginagawa niya rito? Anong department mo? Paano ka nakikipag-usap sa asawa ng presidente? Kailan nagkaroon si Lucian ng asawa? Hindi ko alam yan. May asawa na pala ang presidente. Sino to? Di ba takot sa asawa ng presidente? Ayaw na bang mabuhay? Ang ingay, baka gustong pansinin ng presidente. Huwag na po kayong mag-alala, ma'am. Ako na ang bahala. Kahit anong department ka pa, huwag kang bastos sa asawa ng presidente. Pumunta ka na sa AR, mag-resign ka na. Di ako empleyado nyo. Bakit ako pakikialaman mo? Ano? Pumasok ka pala ng palihim. Guard, palayasin nyo tong magnanakaw. Sasabihin ko na kay Lucian. Tingnan natin kung kailan siya nagkaroon ng asawa. Huwag tawagin si Lucian, baka mabuko tayo. Sandali. Ano pong problema, MSkin? Ako si Wu Jiqian, pero di pa asawa ng presidente. Manager, bagamat matagal nang may kasunduan si Ayan at ako, hindi pa kami ikinasal. Nababaliw ka na ba? Kinansela na iyang kasunduan nyo. Jiang Hanyu. Ako ang tunay na estudyante ni Wu Jixian. Maraming gustong makipagkita at makipagtulungan sa akin. Ako lang ang makakagamot kay Lolo Lu. Pag inaway mo ko, paalisin ka ni Ayan. Isang kangalan na narito si Yiqian sa Lu Corporation. Kung di ka alis, di ako magdadalawang isip. Mukhang sobra sa botox ang laki ng mukha. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kakayahan? Estudyante ako ni Wu Jixian. Wu Jixian. Magaling ba yan? Ni hindi mo pinapansin sina Wu Jiyiqian at Wu Jixian. Sino ka ba? Bihira lang kaming ordinaryong tao. Makakita ng Wu Jixian, lalo na si Wu Jixian. Kung gusto mong magpakatanga, huwag kang mandamay. Huwag kang maging pabigat sa amin. Sino ka man, umalis ka na. Mabait pa si Maam. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Kapag dumating na si Boss Liu, malalagot ka. Ang isang doktor ay dapat mababa ang loob at may malasakit. Bakit niya naman inakalang siya si Wu Jixian? Pangunahing estudyante ni Wu Jixian. Ano pa bang duda? Ang Luz Group, estudyante ni Wu Jiyiqian. Sino ang magpapanggap? Tama, si Wu Jixian. Bagamat estudyante lang ni Wu Jixian, pero mas magaling pa raw siya sa kanyang guro. Narinig mo ba? Kapag nakipagpartner na ako sa Luz, sa tingin mo may pwesto ka pa sa pamilya Lu? Manager, anong nangyari sa'yo? Inatak sa hika, naubos na ang gamot niya ngayon. Kung hindi agad gagalawin, mamamatay siya. Yiqian, pakiusap. 3 beses lang ako pwedeng magligtas sa isang taon. Ngayong taon, naubos na ang pagkakataon. Yiqian, ang golden time para sa ika. 3 hanggang 5 minuto lang. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi na abot ang ambulansya. Lauli, huwag mo akong takutin. Yiqian, pakiusap, iligtas mo si Lauli. Kung hindi siya gagamutin sa loob ng 5 minuto, mamamatay talaga siya. Bahala na siya sa kapala niya. Ano sa tingin ninyo ang Wuji Mountain? Kung basta-basta lang masisira ang mga alituntunin. Alituntunin pa ba yun? Mamamatay na ang tao, alituntunin pa ang iniisip mo. Kailan pa nagkaroon ng ganyang alituntunin sa Wuji Mountain? Umalis kayo, titingnan ko. Sino ka ba? Hindi ko kayang iligtas. Ikaw pa kaya? Kung hindi kaya, manahimik ka. Sinapak mo ako. Manager, nagising na ang manager. Anong nangyari sa akin? Lauli, bigla kang inatak kanina. Si Binibini ang nagligtas sa'yo. Salamat sa iyo, aking tagapagligtas. Pasensya na sa masasabi kong salita kanina. Teka muna, hindi kita patatawarin. Pumunta ka na sa ospital, baka ako pa ang sisihin mo mamaya. Si Wu Jixian, mabait na doktor, paano magtuturo mo? Estudyanteng tulad mo. Gusto kong malaman, bakit ka pumunta sa Luz Group?
Ano ba talaga ang layunin mo? Sandali. Anong ginagawa niyo nagsisisi dito? Boss Elyung, narito kami para salubungin. Si Wuji Yichan. Tulungan mo ako, yan, sasaktan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Boss Elyung, ito po si ang estudyante ni Wuji Shenyi. Walang hanggang mga gamot na immortal. Ayan, palagi bang ganyan kawalang hiya si Miss Jiang? Nang marinig niyang ako ang walang hanggang mga gamot na immortal, agad niya akong sinalakay. Nainig ko lang na hindi pa gumagaling si Lolo Lu. Kaya hinanap kita para gamutin siya. Sabi mo, estudyante ka ng walang hanggang Diyos na mga gamot, ang walang hanggang mga gamot na immortal. Bakit hindi mo sinabi noon? Noon, bumaba ako ng bundok para magpakasakit. Pinagbawalan ako ng master ko na magpakilala. Ang walang hanggang Diyos ng mga gamot, mabait ang puso. Paano siya maglalagay ng ganitong? 3 beses lang sa taon pwede magligtas ng buhay na patakaran. Tama, kanina halos mamatay na ang supervisor. Hindi man lang siya umaksyon. Mga patakaran ng aming eskwela yon. Ako ang walang hanggang mga gamot na immortal. Mayroon akong token ng bundok na walang hanggan. Paano mo nakuha ito? Nakakatawa naman ang sinabi mo, Miss Jiang. Ang token ko, syempre, binigay sa akin ng master ko. Mali, peke ang token mo. Dati, kinuha mo ang aking jet pendant. Ngayon naman, daw ang token ko. Natatakot ka ba, Miss Jiang? Napaalisin ka ni Ayan sa Lu Corporation. Huwag kang mag-alala, kahit na, sa ngalan ng master ko, hihingi ako ng awa para sa iyo kay Ayan. Palalampasin ka rin niya. Ganoon ba? Tingnan mo ito. Mayroon din ang babaeng ito ng eksaktong kaparehong token. Mas maganda ang pagkakagawa nito, kaysa kay Miss Kim. Mas may dating. Bakit meron ka rin? Immortal na mga gamot ka rin ba? Gusto ko sanang makisama bilang ordinaryong tao. Pero may mga taong gustong maghanap ng gulo. Tulad ng alam ng lahat, bawat estudyante ng bundok ng walang hanggan ay mayroong natatanging totoo ng bundok ng walang hanggan. Ganon din ang walang hanggang Diyos ng mga gamot. Maaaring suriin ng lahat. Dahil sinabi ni Miss Kim na siya ang estudyante ng walang hanggang Diyos ng mga gamot, patunayan mo nga. Bakit ko kailangang patunayan sa iyo? Hindi ba gusto makipagtulungan ni Miss Kim sa Lu Corporation? Sa palagay ko, may karapatan ng Lu Corporation na malaman kung totoo. O hindi ang pagkakakilala ni Miss Kim. Ayan, kailangan bang harapin mo ako? Sa harap ng maraming tao. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo naman kailangan na ganyan ako kahabaan. Ang master ko, dahil sa akin lang. Kaya nakipagtulungan sa Lu Corporation. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, ang pagtutulungan ay hindi na kailangang ituloy. Umuwi na kayo. Sige na, huwag na kayong magsismisan. Alam mo na pala, Siyempre, dahil ako ang tunay na walang hanggang mga gamot na immortal. totoo ba? Bukod sa akin, sino pa ang makakapagpabuhay ng patay at magpagaling ng buto? Siyempre, maliban sa aking guro. Mukhang ang pamilya Lu ay may pinagmanahang mabuting kapalaran. Tara, kumuha na tayo ng lisensya. Ang galing ng babaeng ito, kailangan kong mauna. Wala pang 30 minuto, may maliit na libro na tayo. Mag-asawa na tayo. Paano kung gusto nating maghiwalay? Hindi ko namang hawakan ng marriage certificate, gusto mo na maghiwalay. May 30 araw na cooling off period ang diborsyo. Kung sa loob ng 30 araw, may nagbago ng isip, hindi matutuloy ang paghihiwalay. Napakadali ng pag-aasawa, pero napakakomplikado ng paghihiwalay. Hindi ito patas. Lahat ng tao ay naghahangad ng kapakinabangan. Kung hindi makakamit ang ganap na pagkapantay-pantay, ilagay mo ang sarili mo sa unang lugar. Ikaw lang ang pinakamahalaga. Ikaw lang ang pinakamahalaga. Ang dami mong alam, Lujian. Pero ang mga nag-aaral ng daos ay dapat unahin ang mundo. Maging si Xiao Xiao, ikaw, Tita Wen. Si Luning o si Lui. Kung sino man sa inyo ang nasa panganib, agad akong tutulong. Agad akong tutulong. Ang tanga mo talaga. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sa panganib, unahin mo ang sarili mo. Hindi ba't sinabi natin? Kapag nahuli na ang mastermind, saka tayo magpakasal. Bakit kumuha na tayo ng lisensya? Basta hindi natin ipaalam sa publiko, walang makakaalam. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Ang marriage certificate natin ang magpapatunay sa seremonya natin. Ang marriage certificate natin ang magpapatunay sa seremonya natin. Hindi ko sinabi ng guro mo pagkatapos mong magpakasal, malalampasan mo na ito. Paano naman pagkatapos ng kasal? Pagkatapos ng kasal. Hindi sinabi ng guro ko. Kailangan ba akong manatili sa pamilya Lu? Siyempre, Jen Hanyu. Hindi mo ba talaga gustong maghiwalay sa akin? Tingnan mo, hindi na makatiis ang langit. Ano ba ang sinasabi mo? Sige, dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Bridal shop. Boss Elio, nandito na po kayo. Anong kailangan ninyo? Sabihin niyo lang po. Pumili ng ilang angkop na wedding gown para sa asawa ko. At tulungan mo rin siyang magbago ng itsura. Tulungan mo siyang magbago ng itsura. Walang problema. Ma'am, samahan ko muna kayong pumili. Sige, kasama ko si Xiao Xiao. Tutulong sa pagpili. Esan. Wow.
Mommy, ang ganda-ganda mo. Maganda ba? Ang ganda-ganda. Huwag magmadali, Boss Liu, mas gaganda pa mamaya. Dumating na ang babaeng ikakasal. Mommy, Diyosa ka ba na bumaba mula sa langit? Kaya siguro ang ganda-ganda mo. Mukhang nabighani si Boss Liu ah. Ay swipe ang card, lahat ng sinukat niya kanina, bilhin mo. Lujian, noong nasa bundok pa ako. Kasama si Xiao, walang alalahanin. Masaya naman ako, pero parang may kulang. Ngayon, naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Kahit hindi sabihin ni Xiao, alam ko naman. Madalas siyang nakatitig sa kanyang jade pendant, nag-iisip. Minsan, tinatanong niya ako, bakit lahat ng ibang bata? May tatay, pero siya wala. Simula bata pa ako, nag-practice ako, maraming kaaway, akala ko. Ligtas siya sa akin. Hindi ko inakalang magiging hadlang pala ito sa kanya. Salamat, Lujian, dahil sa'yo. Nakaranas si Xiao ng kumpletong pagkabata. Ako ang may kasalanan sa inyo. Kung mas maaga ko kayong nahanap, hindi sana kayo naghirap sa bundok. Hindi naman ako nahirapan. Gumigising ng kusa pagkagising may pagkain na. Kapag naboboard, sumasama ako kay Xiao. Mangharas ng mga kuneho ng aming guro tapos ihawin ng palihin. Masarap. Saka yung maasim na prutas at peach sa likod ng Fuji Mountain. Ang sarap-sarap. Lagi kaming kumukuha ng marami. Kapag may pagkakataon, dalhin kita doon. May problema. Xiao Yan, bumalik kayo agad. May nangyari sa ate mo. Ano? Ano nangyari, ma? Ano ng problema? Ingnan mo, kuya. Bayaw. Ang gago ni Chuking. Nagloko siya. Kumakain sa ate ko. Tapos pera pa ng ate ko. Ang ginamit pang sustento sa iba. Kaapat dapat ba siya? Alam ba ito ni ate? Pinakita ko na sa kanya. Sinabihan pa ako na pakialamero. Noon, pinakasalan niya si Chuking. Muntik na tayong hindi makausap, naalala mo? Sa loob ng 7-8 taon ng kasal nila. Wala silang anak, nagpa-check na sa ospital. Hindi naman siya ang may problema, pero sa labas, siya ang sinisisi na siya ang bawg. Talagang hindi ko maintindihan. Ano bang binigay ni Chuking na pampagana sa kanya? Hindi ko inaasahan na si ate ay palaibig pala. Kung alam ko lang na ganito siya, hindi dapat ako naging mabait noon. Dapat hindi ko siya sinama sa pamilya Lu, at hinayaan siyang maghanap ng gulay sa labas ng ilang taon. Baka sakaling magising ang kanyang isip. Nga pala, kuya, hindi mo pa alam. Si Chuking may sakit sa pag-isip. Sa loob ng 2 taon, patuloy siyang nagpapagamot. Pinagdudahan ko na, yung 2 suga sa katawan ni ate, siya ang nanakit. Ma, imposibleng sabihin ni ate na pakialamero ka. Malamang ngayon, nasa panganib siya. Sasama ako sa'yo. Kuya, hintayin mo ako. Chuking, buksan mo ang pinto. Bakit walang sumasagot? Sa taas, parang may ingay. Chuking, buksan mo ang pinta. Pipirahin ko na lang ito. Lujian, Xiaoyi. Bakit kayo nandito? Nasaan ang ate ko? Natutulog ang ate mo. Kuya, may kailangan akong itanong sa ate ko. Pwede mo ba siyang gisingin? Mahina ang tulog ng ate mo. Kapag ginising siya ngayon, baka hindi na siya makatulog mamayang gabi. Ano ba yon? Importante ba? Bukas na lang kayo mag-usap. Ano? Bukas na lang? Lujian, 8. Panghihimasok sa tirahan yan. Ete, okay ka lang? Gisingin mo naman ako. Beau. Chuking, gusto mong mamatay? Lujian, tumigil ka. Kapag mas pinuwersa mo pa, mamamatay siya. Kapag may nangyari sa ate ko, maghanda ang pamilya Chu na maging kasama niya. Ma. Nandito si Mama, nandito.
Sabihin mo kay mama kung ano ang problema. Ate, Okay ka lang ba? wala na ang lagnat. Magpahinga ka lang ng mabuti sa mga susunod na araw. Ma. Hayop talaga si Chuging. Sinaktan niya ako. Alam ni mama. Anak. Bakit hindi mo sinabi agad? Paano mo natagalan ang mga nakaraang araw? Ete, huwag kang malungkot. Kukunin ko na yung tao. At tapaluhurin ko sa harap mo para makaganti ka. Xiaoyi. Patay na ang puso ko matagal na. Inisip ko kung mas mabait pa ako sa kanya. Siguradong babalik yan, pero nakalimutan ko. Walang puso ang hayop. 8. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Paano ko sasabihin? Nakakahiya. Ako pa naman yung nagsisiga noon at pumilit na pakasalan siya. At ano nangyari? Pagkatapos ng isang taon, unti-unti nang hindi umuwi. Tapos sa huli, nagsimula na akong saktan. Pupuntahan ko na siya ngayon. Ayan. Ngayon, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Pero yung nangyari kagabi, naalala ko yung sinabi ni Xiao Xiao sa akin dati, nang siya'y naghula. Sinabi niya, sa huli, ako'y palalayasin ng asawa ko at ng masamang babae. Tapos mamamatay sa gutom sa kalye. Yung bid ko, yung aksidente halos tama na. Si Xiao Xiao, mula simula hanggang katapusan, isang tao lang ang tinawag niyang masamang babae. Baka ang tinutukoy ni Chuking ay si Qin Shishi. Ma, nasaan si Xiao Xiao? Matutulog pa ang bata, natutulog doon. Tatawagin ko siya. Xiao. Daddy, mommy, tita, lola. May ilang bagay kaming gustong itanong sa'yo. Xiao Xiao. Sinabi mo dati kay Daddy na may masamang babaeng sasaktan kay Daddy at sa pamilya ni Daddy. Yung masamang babaeng yon, si Qin Shishi ba? Dede, kung hindi dahil kay Mommy, mintik ka ng maloko niya. Xiao Xiao, sinabi mo dati, na palalayasin si tita na masamang babae at ng asawa niya. Yung masamang babaeng yun, si Qin Shishi din ba? Yung kasabwat ni Qin Shishi, si Chuking ba ang pangalan? Parang hindi. Parang kilala niya si Mommy. Mommy, nakita ko sa katawan ng taong yon, yung perhong simbolo. Tulad ng kay Lolo kong guro. Xiao, ibig mong sabihin. Yung kasabwat ni Qin Shishi. Posibleng kapwa natin. Siya'y para sa'yo. Na, Xiao. Naghiwalay ka bang naghula para kay Tita Ning? At kay Titok Xiaoy? Parang wala naman, Mommy. Noong huli, nang kunin ko ang kaluluwa ni Lolo sa Hades. Pagbalik ko, ginugol ko ang sobrang lakas, hindi na ako madaling makahula ngayon. Bakit kung ganoon ang bagay na nasa isip mo? Alam nila ito. Anyway, sa totoo lang, matagal nang may isang bagay. Hindi ko nasabi sa'yo. Anong bagay? Naririnig ko ang nasa isip ni Xiao Xiao. Paano pwede iyon? Ako at si Xiao ay konektado sa kaluluwa. Kaya nga nakikinig tayo sa isa't isa ang nasa isip. Paano mo maririnig iyon? Hanyu, sa totoo lang, lahat tayo nakarinig. Ano? Lahat kayo nakakarinig? Narinig niyo ang nasa isip ni Xiao? Hindi ako naniniwala. Lujian, sabihin mo nga. Ano ngayon ang nasa isip ni Xiao? Anak, ano ang gusto mong kainin ngayong tanghalian? Maliliit na ulang. Pwede. Malaking hita ng manok. Walang problema. Sorbets. Hindi pwede, masasaktan ang katawan kapag sobra ang kinain. Mama, talagang alam nila Dade at Lola kung ano ang nasa isip ko. Kung ganun, wala nang sikreto kaming dalawa. Sa harap ninyo, Pero may pera ka naman, maraming pera ang pamilya Lu. Hindi maubos sa buong buhay mo. Sinabi ni Xiao Xiao, ang taong nasa likod ng Qin Shishi ay kilala ka. at saka, yung isang piraso na nasa kamay ni Qin Shishi. Ang token ng Ujishan, siguradong binigay iyon ng taong iyon. Ang taong iyon ay siguradong galing sa Ujishan, kung hindi niya maaaring makilala ang token ng Ujishan. Kailangan kong humanap ng paraan para ilabas siya. May paraan ako. Bakit hindi after 3 araw? Ikakasal na tayo. Kung ang tunay nilang layunin ay ipakasalan si Qin Shishi sa akin, sigurado may gagawin sila sa kasal. Kung sa bagay, ang target ni Qin Shishi ay ikaw. Yung taong iyon. Hindi sigurado.
Alam ng lahat ng tao sa buong Bujishan. Si Xiao Xiao ay reinkarnasyon ng Purple Star. Mayroon siyang bihirang espiritu na 1,000 taong naghihintay. Para sa mga nag-aaral ng daan, ito ay isang malaking tukso. Kung ikakasal si Kinshishi sa iyo, mamamatay ako at kung mamatay ako, wala nang magpoprotekta kay Xiao Xiao. Ito ang dahilan kung bakit nakatira ako sa Uji Mountain ng maraming taon. Kung ganito nga ang sitwasyon, ang layunin ng taong iyon ay si Xiao Xiao. Ang ganda, parang diwata. Ang dami at komplikado ng mga damit at palamuti sa buhok. Ang bigat sa ulo ko. Ito ang mga kailangan sa kasal. Maganda ba? Maganda? Sige, may gagayin ako. Mag-usap muna kayo. Halik, Huwag sasabihin ng makeup artist, masisira ang lipstick. alam na. Kumusta na ang mga preparasyon sa labas? Kung hindi si Kinshishi at ang taong yon. Ngayon, dapat akin ka. Kapag nahuli na ang masamang tao, magpakasal ulit tayo. Nandito na ang mga Lu. Pero hindi ko nakita si Kinshishi. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko. Ako at si Xiao Xiao. Titingin muna ako sa labas, magpahinga ka muna, mamaya. Papadalhan kita ng pagkain. Kinshishi, Magpapakasal na sila. Ano ang gagawin natin? Nasa baba na ang mga tao. Hahatiin natin ang atensyon ng mga Lu. Hintayin lang natin mag-isa, si Jiang Xiao Xiao. Hindi ba sinabi mo na si Jiang Xiao Xiao? At si Jiang Hanyu ay hindi ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako na makakatalo sa kanila. Si Jiang Xiao Xiao ay bata lamang. Bakit mo siya gustong hulihin? Ano pa ang alam mo? Mayroon siyang bihirang espiritu na 1,000 taong naghihintay. Kapag nakuha ko ang kanyang espiritu, ako ang susunod. Naakyat sa mas mataas na mundo. Paano naman ang mga Lu? Ang mga Lu ay problema mo, unahin muna ang nasa labas. At ikaw, nandito nga siya sa kwarto, nahuli siya. Mome, huwag ka nang kumain. May nangyari kay Daddy. Ano ang nangyari kay Lujian? Hanyu, hindi namin mahanap si Ayan kahit saan. Ano na ang gagawin natin? Nasaan si Kinshishi? Ang putay, sina Kinshishi at Zhao Haochan. Kasama si Ayan, bigla silang nawala. Natatakot akong. May masamang gawin sila kay Ayan. Xiao Xiao, kaya mo pa bang maramdaman ang presensya ng daddy mo? Momay, hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko talaga maramdaman si Daddy. ganito lang kalaki ang hotel na ito. Hinanap na ng lahat ng tao natin. Pero wala pa rin si Kuya. Tuloy ang paghahanap, maghiwa-hiwalay tayo. Alagaan mo si Xiao Xiao, Lujian. Huwag kang magkakaproblema. Sandali lang. Xiao Xiao, huwag kang alis ng basta-basta, ha? Hanyu Xiaoi. Daddy. Mamatay ka na. Lujian, kamusta ka? Si Kinshishi yon. Tumakas na Kinshishi at yung tao. Ingat ka, Xiao Xiao. Nasan si Xiao Xiao? Xiaoyi, hindi ba kasama mo? Si Cao Xiao kanina. Nasaan na siya? Momay, tulungan mo ako. Hala, nasa panganib si Xiao Xiao. Bundok Kuji. Bakit may ganito kalakas na barrier dito? Ang kapangyarihan ng taong ito ay halos kapareho ng sa akin.
Huwag kang mag-aksaya ng lakas, Jiang Hanyu. Ang barrier na ito ay espesyal na ginawa para sa'yo. Kinshishi, ikaw nga talaga ang may pakana nito. Magkasabot kayo ni Su Haoshan. Ngayon mo lang na-realize. Huli na, kung hindi ka sumingit, matagumpay na sana ang plano ko. Ngayon, pag nawala ka na, wala nang makakapigil sa akin. Kilos. Nasaan si Xiao? Anong ginawa mo sa anak ko? Kung gusto mong makita ang anak mo, pag namatay ka na, magkakasama na kayo. Mommy, nasaan ka? Hindi ko magamit ang powers ko. Ang lamig dito, natatakot ako. Halika na, Mommy. Nandun si Xiao. Bakit hindi ka pa kumilos? Ang batang yon ay reinkarnasyon ng Purple Star. May banal na koneksyon sa kanyang kaluluwa. Kung papatayin mo siya, baka magdulot ito ng malaking kapahamakan. Anong malaking kapahamakan? Mga kababalaghan lang yan. Ako ang bahala kung may mangyari. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Bakit? Nakikipag-ugnayan siya sa loob, at kung mamatay siya, sisira din ang spiritual root ng bata. Gapusin siya. May pampatulog pala dito. Hanyu, Xiao, hintayin niyo ako. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Jiang Hanyu, hindi ko inakala na ikaw pala talaga ang babae na hinahanap ni Lu Jian sa loob ng 5 taon. Bakit ngayon ka lang sumulpot? Sa panahong malapit na magtagumpay ang plano ko. Dapat bang mabuhay ka? Kinshishi, tunay ka walang utang na loob. Isang ingrato. Ang bait-bait sa'yo ng pamilya Lu. Pero gusto mo silang patayin? Mabait. Para lang yon ipakita ang kanilang kahigitan. Kung hindi dahil sa pagtanggi nilang. Pautangin ang pamilya Qin, hindi sana nabangkarot ang Qin. Noong araw, umunlad ang pamilya Qin, isang hakbang na lang. Ang kailangan para magtagumpay ang gen modification. Laolu, magandang balita. Malapit na magtagumpay ang gene modification technology ko. Laukin, makinig ka sa akin. Itigil mo na yan. Ang pag-aal mo. Sa gene sequence na sanggol, habang nasa sinapupunan pa. Illegal yan. Alam mo ba kung gaano kalaking problema? Ang may dudulot nito sa lipunan kapag nagtagumpay? Anong problema? Yon sa kapakanan ng lahat. Sino ang hindi gusto magkaroon ng matalino at magandang anak? Laulu, huwag kang mag-alala, hindi ko ito ipagkakala. Karapatan ito, ng mga mayayaman. Binibigyan ko lang sila ng isa pang opsyon. Alam mo rin, halos lahat ng kayamanan ng pamilya Qin ay inilaan para sa teknolohiyang ito. Isang hakbang na lang. Pahiramin mo ako. Kapag nagtagumpay, babayaran kita. May balanse sa mundo. Sinumang sumira sa balanse, magdudulot ito ng kapahamakan. Umalis ka na. Hindi kita papautangin, Lo Sheng. Akala ko pa naman magkapatid tayo sa tagal ng panahon. Mali pala ang pagkakilala ko sa'yo. Ang pamilya Lu ang walang utang na loob. Kung hindi dahil kay Lo Sheng na ayaw magpautang sa tatay ko, hindi sana siya nagpakamatay. Dahil sa kawalan ng pondo. Ang pamilya Lu ang may utang sa akin. Lu Jian, bakit ka nandito? Aalisin ko si Xiao. Umalis ka na. Hanyu, asawa mo ako. Kahit mamatay tayong magkasama, hindi ako magsisisi. Ang tanga-tanga mo. Kinshishi, palagi kong inakala na. Kasalanan ng pamilya Lu ang lahat sa'yo. Ito ba ang sinasabi mong katotohanan? Ang pagbago ng gene sequence ng walang pahintulot ay labag sa balance. Ang tatay mo ang may kasalanan. Ano ang kasalanan ng tatay ko? Gusto lang niyang magsaliksik ng bagong teknolohiya. Ano ang mali doon? Kung noon pa kayo nagpahiram ng 1 bilyon sa tatay ko, hindi sana siya namatay. Ang pagbabago ng kapalaran ay labag sa kalikasan. Kahit noon, nagpahiram ang pamilya Lu wala pang 5 taon. Matatamaan pa rin siya ng kapalit. Tumahimik ka. Lu Jian, alam mo ang gusto ko. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ingat ka sa kutsilyo mo. Kung sasaktan mo kasi Hanyu, hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo. At gigibain ko ang pamilya Qin sa hijack. Bakit ko paniniwalaan na totoo ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ganito na lang. Putulin mo muna ang 1 binti mo para ipakita ang katapatan mo. Ano? Lu Jian, huwag mo siyang pakinggan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. O kaya, asawa o anak? Pumili ka, Boss Lu. Huwag kang matakot, Xiao. Ipoprotektahan ka ni Mommy. Huwag makinig sa masasamang tao. Tigil, bitawan ang Mrs. Asi at Xiao Xiao. Kinshishi, dinala ko na ang pera. Pakawalan mo sina Xiao at Hanyu. Ano ang gagawin ko? Ang asawa ni Boss Lu ay isang Purple Star na reincarnated. Kahit alin sa kanilang dalawa, ang makuha kong spiritual root, makaka-ascend ako. Ayoko magbigay. Pumili ka na lang, Boss Lu. Hindi makapili sa dalawa? Okay lang, tulungan kita. Sa tingin ko, piliin mo na lang ang asawa mo, Boss Lu. Bata at maganda pa si Jiang Shimi. Pwede ka namang magkaanak ulit. Ano bang kondisyon ang gusto mo? Ibibigay ko lahat. Pero, ikaw mismo ang dapat maghiwa sa kanyang puso. Mas dalisay ang lakas ng spiritual root. Sige, sabay na tayong mamatay.
Xiao, ayos ka lang ba, Xiao Xiao? Okay lang ako, Mommy. Lujian, kamusta ka? Okay lang ako. Nasaktan ba kayo? Hindi. Sige, umalis na tayo. Walang makakaalis dito. Lujian, Daddy. Lujian, huwag kang magsalita. Hindi mangyayari sa iyo ang masama. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Daday, talagang ayokong mamatay ka. Medyo inaantok lang si Daddy. Lujian, hindi pa tayo ikinakasal. Kung mamatay ka, sasama ako sa iyo. Sige, hindi ako matutulog, sasamahan kita palagi. Lujian, Hanyu. Matulog ka muna sandali. Ako na ang bahala kay Ayan. okay lang, ma. Hindi ako pagod. Natatakot ako na pagising ni Ayan. Kung hindi niya ako makita, mag-aalala siya. Lujian, gising ka na. Natakot ako ng husto. Hindi mo ako mahahanap sa impyerno. Lujian. Bobo ka, alam mo ba? Isang buong taon kang nakatulog. Nahirapan ka sa isang taong iyon. Paano mo ako babayaran? Gagamitin ko ang natitirang buhay ko habang buhay kitang babayaran. Hilaway ka na.